Kumusta mga kasaliksik? Kung minsan talaga, hindi mo na kailangan lumayo pa para makakita ng kakaibang mga bagay dahil paminsan, nasa bakuran mo na lang pala ito. Kaya mula sa isang 12,000 kilo na kalabasa hanggang sa pagsagip ng populasyon ng mga butterfly sa bakuran, ay pag-usapan natin ang 10 kakaiba at misteryosong mga bagay na nagawang matagpuan ng mga tao sa kanilang bakuran. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10, 12,000 kilo pumpkin. Si Travis Genger, isang guro mula sa Minnesota, ay nagtanim ng isang 12,000 na kilo ng kalabasa na pinangalanan niyang Michael Jordan sa kanyang bakuran. Ang kahangahangang kalabasa na ito ay nagdala kay Genger ng tagumpay sa 2023 World Championship Pumpkin Weigh-Off na ginanap sa Half Moon Bay, California. Hindi ito ang unang beses na siya ay nanalo. Siya rin kasi ang nagwagi sa parehong kompetisyon noong 2020 at 2022. Ang pinakabagong tagumpay na ito ay nagbigay sa kanya ng titulo at premyong $30,000 o kung sa pera natin ay nasa 1.7 million pesos na yan. Bukod sa premyo, ang kalabasang ito ay may kakaibang katangian. Kayang makagawa ng tinatayang 687 pumpkin pies. Ang dedikasyon at oras na inilaan ni Genger sa pagtatanim ng kalabasa ay talagang nagbunga ng malaking tagumpay. Ang kanyang kwento ay nagpapakita ng kahangahangang pagsusumikap at ang potensyal ng agrikultura na magdala ng pambihirang mga resulta. Number 9, pinakamalaking rosebush. Sa bayan ng Tombstone, Arizona, natuklasan ng pinakamalaking rosebush sa buong mundo na kilala bilang White Lady Banksia Rose. Ang napakalaking halaman na ito ay sumasaklaw ng humigit kumulang 9,000 square feet na isang pambihirang tanawin. Nagsimula ang kasaysayan nito noong 1885 nang dumating ang mag-asawang sina Mary at Henry G. mula sa Scotland. Dahil sa pangungulila, nagpadala ng mga halaman ng pamilya ni Mary mula sa Scotland, kabilang ang mga putol ng Lady Banksia Rose. Isa sa mga putol na ito ay itinanim ni Mary kasama ang kaibigan niyang si Amelia Adamson sa bakuran ng boarding house ni Amelia. Hindi nila inaasahan na lalago ang rosebush sa mainit at tuyong klima ng Arizona. Noong 1920s, lumaki ito ng gusto kaya't kinailangan ng bagong may-ari ng boarding house na sina James at Ethel Masha na magtayo ng trellis system para suportahan ang mga sanga nito. Ang estrukturang ito ay tumulong sa patuloy na paglago ng rosas at lumikha ng isang lilim na patio na naging paboritong tambayan ng mga bisita. Bawat tagsibol, namumukadkad ang libo-libong puting tea roses na may halimuyak na naaamoy mula sa malayo. Ang pamumulaklak nito ay tumatagal ng 6 na linggo mula Marso hanggang Abril na siya namang okasyon ng taunang Rose Festival ng Tombstone. Number 8, mga bisikleta. Sa isang kapitbahayan sa Oxfordshire, England, makikita sa satellite maps ng Google Earth ang isang kakaibang tanawin, isang malaking tambak ng mga bisikleta sa isang bakuran. Mahigit 500 bisikleta ang nakaipon doon, sapat na upang makita mula sa kalawakan. Ano nga ba ang kwento sa likod ng hindi pangkaraniwang koleksyon ng mga bisikleta na ito? Ayon sa mga ulat, ang mga bisikleta ay bahagi ng koleksyon ng isang 54 na taong gulang na lalaki na posibleng nakuha sa pamamagitan ng ilegal na paraan ng mga ito. Natuklasan ng sitwasyon na ito nang magsimulang magreklamo ang mga kapitbahay sa Littlemore na napansin ang paglaki ng tambak sa loob ng 5 taon. Si Colin Butler, isa sa mga residente ay nag-ulat ng problema sa loob ng 4 na taon. Binabanggit na ang tambak ng bisikleta ay nagiging anino ng kapitbahayan at pugad ng mga daga. Bagamat sinabi ng may-ari ng mga bisikleta ay para sa charity sa Africa, hindi ito umalis sa kanyang bakuran. Ang lalaki ay kalaunang inaresto at tinanong, ngunit ang tunay na dahilan sa likod ng tambak ng bisikleta ay nananatiling misteryo sa publiko. Number 7, mga bowling balls. Sa Northern Shores, Muskegon, Michigan, natuklasan ni David Olsen ang isang bagay na hindi inaasahang makita sa kanyang bakuran. Hindi lang 2 o 12, kundi kabuang nasa 158 na bowling ball. Habang nire-renovate niya ang kanyang bakuran, inakala niyang makakakita siya ng isang bowling ball lamang. Ngunit patuloy siyang nagukay at natagpuan ng mas marami pang bola.
Lahat may tatak na Brunswick. Saksamang pala dahil sa pagkakabaon sa malalim na lupa, karamihan sa mga bowling ball ay may mga palatandaan ng pinsala na nagre-resulta sa pagiging hindi na magagamit nito. Ano nga ba ang kwento sa likod ng mga bowling ball na ito? Well, ang Muskegon ay may makasaysayang koneksyon sa paggawa ng mga bowling ball na may Brunswick Bowling Products na nag-ooperate ng mga pasilidad sa lugar mula pa noong 1906. Noong 1950s, pinaniniwalaang ang mga sira o hindi na magamit ng mga bowling ball ay ipinamimigay sa mga lokal na residente na ginamit nga ito bilang material sa pagpapatag ng lupa. Ang natuklasan ni Olsen ay malamang na resulta ng ganitong gawain. Sino ang mag-aakala ng simpleng renovation sa bakuran ay magdadala ng ganitong kakaibang bahagi ng kasaysayan? Number 6. Ang kakaibang pagkatuklas. Ang babaeng si Mary ay nawala ng kanyang diamond ring at sa kabila ng kanyang matinding paghahanap, hindi niya ito natagpuan. Upang hindi magalit ang kanyang asawa, pinalitan niya ito ng isang kahalintulad ngunit mas murang singsing. Lumipas ang mga taon at nawalan na siya ng pag-asa na makikita pa ang singsing. Subalit, noong 2017 makalipas ang 13 taon, isang pambihirang pangyayari ang naganap. Habang nag-aani ng mga karot ang kanyang manugang na si Colin Daly, may napansing kakaibang karot ang babae. Pagkatapos hugasan ng karot, napansin ni Colin na tumubo ito sa gitna ng nawawalang singsing na parang isang maliit na daliri na may suot na masikip na singsing. Oo, tama ang hula nyo. Ang singsing sa karot ay ang mismong singsing na nawala kay Mary. 13 taon na ang nakalipas. Labis ang tuwa ni Mary nang muling matagpuan ang kanyang orihinal na singsing. Nangako ang 84 na anyos na si Mary na aalagaan at sisiguraduhin hindi na ito mawawala muli. Number 5. Ang nakakagulat na diskubre ng bata. Noong April 11, taong 2023, si Jeremiah Longbrick, isang 9 taong gulang na bata ay naglalaro malapit sa bahay ng kanyang lola sa Winston, Oregon nang mapansin niya ang isang bagay na inakala niyang isang maruming plastic container. Ayaw niyang mag-iwan ng anumang polusyon sa tubig kaya gamit ang isang stick, tinangkang kunin ni Jeremiah ang maruming bagay mula sa sapa. Nang makita niya ito ng malapitan, napagtanto niyang hindi ito isang plastic bag, kundi isang malaking bagay na may kakaibang mga uka at guhit. Dahil sa kanyang natuklasan, ipinakita ni Jeremiah ang bagay sa kanyang nanay na si Megan Johnson, na inakalang ito ay isang piraso ng petrified wood. Nag-post si Megan ng mga larawan ng natuklasan ng kanyang anak sa social media at dito nila nalaman ang posibilidad na ang 9 na taong gulang ay nakakita ng isang bagay na mas mahalaga pa. Upang makumpirma, nakipag-ugnayan si Megan sa mga archaeologists sa Museum of Natural and Cultural History sa Eugene. Kinumpirma ni Patrick O'Grady, isang mananaliksik sa museo na ang natagpuan ni Jeremiah ay isang ngipin ng mammoth na tinatayang mga 10,000 taon na ang tanda. Si Rhonda Johnson, lola ni Jeremiah, ay lubos na nagulat sa natuklasan at umaasa na may mas marami pang yaman na nakatago sa kanilang bakuran. Pero sa ngayon ay wala pang ulat ng ibang mga fossil na natagpuan sa kanilang lugar. Ngunit ang natuklasan ni Jeremiah ay nagdulot ng malaking interes at pag-asa sa mga susunod na paghahanap. Number 4. Medieval Jewels. Noong taong 2007, isang lalaki sa Austria ang naghuhukay upang palawakin ang kanyang lawa sa hardin nang siya ay makatagpo ng isang hindi inaasahang bagay. Ito ay mga alahas. Sa una, inakala ng lalaki na walang mga halaga ang bagay, kaya't inalagay niya ang mga ito sa isang kahon sa basement at nakalimutan ito ng ilang taon. Tapatin na natin. Baka ganun din ang ginawa ng marami sa atin kapag nakakakita tayo ng ganitong mga bagay. Pero hindi hanggang sa muli niyang matuklasan ng mga ito habang nag-iimpake para lumipat noong 2009 nang siya ay magpasyang iulat ang natagpuan sa Australian Federal Monument Agency. Hindi niya inaasahan na ang koleksyon na kanyang natagpuan ay isa sa mga pinakamahalagang medieval na kayamanan na natuklasan sa Australia. Ang koleksyon ay binubuo ng mahigit 200 piraso tulad ng mga singsing, brooches, mga magagarang belt buckles at mga gold-plated silver plates na marami ay pinapalumitean ng mga perlas at fossilized coral. Naniniwala ang mga eksperto ng mga item na ito ay nagmula pa
650 taon na ang nakalilipas at maaaring ginawa para sa isang maharlikang korte. Ang mga alahas ay tinatayang may halaga na hanggang 100,000 euros o humigit kumulang 20 milyong piso. Walang ulat kung ang lalaki ay nakatanggap ng bahagi ng halaga ng mga artifact, ngunit sana'y nabigyan siya ng bahagi ng pera sa pagkatuklas at pagsuko ng mga medieval na alahas na ito. Number 3. Nangangalawang na safe. Taong 2018, sina Matthew at Maria Colonna Emanuel mula sa Staten Island, New York ay nagkaroon ng hindi inaasahang tuklas sa kanilang bakuran. Matagal na nilang napapansin ang isang metal na kahon sa ilalim ng mga puno, ngunit inakala nilang isa lamang itong lumang electrical box. Nang nasira ng usa ang mga halaman sa paligid, nagpasya silang alisin ang kahon at tignan kung ano talaga ito. Laking gulat nila nang malaman na ang kahon ay isang lumang safe. Sa loob ng safe, natagpuan nila ang mga mahahalagang bagay na nagkakahalaga ng $52,000, kabilang ang $16,300 na cash at iba't ibang mga alahas. Ngunit sa loob din ng safe, may natagpuan silang papel na may address na natuntun nila sa isang kapitbahay na ninakawan noong 2011. Ibinalik ng mag-asawang Emanuel ang mga natagpuan sa tunay na may-ari na nagbigay diin sa kahalagahan ng katapatan at malasakit sa kapwa. Number 2. Prehistoric Dolphin Bones. Balik tayo taong 2023. Habang naguhukay si Paul MacDonald ng swimming pool sa kanilang bakuran sa Stirling, Scotland, may nakita siyang isang pambihirang bagay. Sa gitna ng kanyang paghuhukay sa bakuran, natagpuan niya ang bungo ng isang dolphin na napanatili sa luwad, mga 80 sentimetro sa ilalim ng lupa. Ang mga butong ito na tinatayang nasa 8,000 taon na ang tanda ay mula sa panahon pagkatapos ng huling Ice Age, kung kailan ang lugar na ito ay isang inland sea. Kasama ng mga buto ng dolphin, natagpuan din ni MacDonald ang isang sirang kasangkapan na gawa sa sungay ng usa. Pinapakita na natuklasang ito na noong libo-libong taon na ang nakalilipas, ang mga sinaunang mga ngasoy gumagamit ng mga sungay ng usa upang hiwain ang karne ng dolphin bilang pagkain. Ang mga eksperto mula sa National Museum Scotland ang nagsuri at nag-ingat ng mga bato na nagbibigay diin sa kahalagahan ng natuklasan ni MacDonald sa pag-unawa ng sinaunang kasaysayan ng rehiyon. Number 1. Pagsagip sa populasyon ng mga butterfly. Ang lalaking si Tim Wong, isang aquatic biology sa California Academy of Sciences, ay nagpatunay na walang imposible kung may oras, resources at vision ka. Noong 2012 kasi, inilaan niya ang kanyang panahon upang muling paramihin ang bibihirang Californian pipevine swallowtail butterfly sa San Francisco. Dati, karaniwan ang mga paru-parong ito sa lugar, ngunit dahil sa pagkawala ng kanilang tirahan at kakulangan ng pagkain, halos naglaho na ang mga ito. Ginawa ni Wong na misyon niya ang pagsagip sa species na ito. Natagpuan niya ang mga mailap na Californian pipevine plant sa San Francisco Botanical Garden at pinayagan siya kumuha ng ilang clippings. Ginamit niya ang kanyang sariling kaalaman. Nagtayo siya ng special na screen enclosure sa kanyang bakuran upang maprotektahan ang mga paru-paro mula sa mga predator at magbigay ng tamang kondisyon para sa pag-aanak at paglaki. Nagpakilala siya ng 20 caterpillar sa kanyang backyard habitat kung saan sila ay lumaki sa pipevine plant. Sa paglipas ng panahon, napalaki ni Wong ang libo-libong caterpillars na naging mga paru-paro. Dahilan sa kanyang mga pagsisikap, taon-taon mula noong 2012, mas maraming paru-paro ang nakikitang lumilipad, nangingitlog at matagumpay na nagiging pupae sa kanyang hardin at sa San Francisco Botanical Garden.